update sa mga apektadong residente at sa assistance ng pamahalaan kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ating kumustahin ang kanilang sitwasyon kasama si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense ng NDRRMC. Director Posadas, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Nina and Yusek March. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Sir, sa ngayon, ano-ano pong mga lugar ang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon dyan po sa Negros? Saan po ba nararanasan itong ashfall? Opo, yung mga towns and cities po na nakaka-experience at meron po silang mga affected population at saka mga evacuate dito po sa Bago, sa La Carlota, sa La Castellana, sa Moises Padilla, at saka sa Pontevedra. At sa Negros Oriental naman po, yung na-mention ko po na yun, yung Dima are in Negros Occidental, and dito po sa Negros Oriental, yung city po ng Canlaon. And we were told po, Yusek March and Ma'am Nina, that the city of Canlaon in Negros Oriental already declared a state of calamity. Pero we have yet to receive po yung kanilang official copy of the resolution. Okay. Director Posadas, no, sir, inyo pong itinaas niya ang blue alert status mula sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Pwede niyo bang pakiliwanag kung ano po ba ibig sabihin pag sinabing blue alert status? Opo. Yusek March, ang ibig lang po sabihin nito, nothing to worry about in terms of sa ating mga kababayan po. No, this is an internal mechanism po, no, para within OCD and DRIMC and the member agencies po, we raise the alert to blue, meaning it's higher than the usual po, Yusek March, than yung white alert, no? Meaning around 50% ang augmentation po ng personnel, ano? At both dito po sa NDRIM OC sa Camp Aguinaldo at ganun din po elsewhere, no? And yung mga ahensya, lalo na po yung miyembro ng response cluster ng NDRIMC. And basically po, ang mga talagang ino-augment natin dito are the uniformed services, no, from the Armed Forces of the Philippines, from the Philippine National Police, from the Philippine Coast Guard, tsaka yung Bureau of Fire Protection. Of course, nandyan din po ang nangunguna po kasi ng response cluster. Ang vice chair po ay ang DSWD. Sir, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa inyong regional counterparts diyan po sa Western at Central Visayas? Sabi niyo po malapit ng opisyal na ideklara ang state of calamity. Kumusta po ang sitwasyon nila ngayon sa kasalukuyan? Meron po tayong mga evacuees, ano? And then if I could just as of kanina pong morning, alas 8, yung initial po natin na datos, a total of 170 families po, 8 barangays, and or 796 persons ang affected in both Negros Occidental at Negros Oriental. And we have a total of 8 evacuation centers in place. And then meron po tayong siniserve na 149 families or 685 individuals sa mga evacuation centers. Of course, meron din po tayong hindi po kasama dito pero binibilang din po natin yung mga outside evacuation centers na nakikita na po sa kanilang mga pamilya at mga kamag-anak. Okay. So, sir, Director Posadas po, ano yung assistance naman po ang kanilang natanggap sa ngayon, sir? Meron na po tayong mga ipinamamahagi, Yusek, na mga like yung mga kits, no, yung mga hygiene kits, yung mga family kits, family packs, no, and of course yung mga preposition goods primarily by the DSWD. Una po yung mga lokal na pamahalaan, ano, and then kanina nga po nakita natin yung announcement that no less than Secretary Gatchalan is already on the ground, no, para po tignan yung kanyang response cluster team para po personal na pangunahan yung una po tingnan kung anong sitwasyon and then how we could help, no? And then I'm sure po kapag nakabalik na sila or as we speak, no, magbibigay sila ng instruction kung ano-ano pa pong mga pangangailangan. Kasi ang natin dito, Yusek March, ang first
resources na ginagamit natin dito are those of the local government units, and then kung sakali po na kulang, nandyan naman po yung regional resources natin. Regional like sa OCD po, and other NGAs, mga national government agencies working in the regions po. Basically po, these are two regions affected, although mas malaki po yung epektos sa Negros Occidental kesa po sa Negros Oriental, kasi may isa lang po na tinanong ko rin po si RD kanina sa Region 7, si Director Arestain. Sabi ko kung ano-anong mga kinonfirm ko po kung ano-anong mga local government units ang apektado, and sinabi po niya yun nga pong Canlaon City sa Negros Oriental. Sa inyo pong assessment, ano po sa ngayon ang kanilang pangunahing pangangailangan? Nag-provide na din po ba tayo ng mga face masks, lalo pat may isang lugar daw doon na may sulfuric odor pa rin daw sa kanilang lugar? Opo, naipagkakaloob naman po yan. Ganyan din, meron din pong, kasi po yan ay, una natin, meron pong mga evacuations. We tell them to just stay indoors, and then kung kuan po, para hindi nga sila makalanghap ng mga particles, then we ask them to wear masks. And provided naman po yun, lalo na po by, nandyan po palagi ang Department of Health to provide that. Meron din pong yung mga food items naman po provided by the DSWD. So, wala pa naman din po kami ngayong nare-receive for any requests beyond yung pong mga immediate na pangangailangan na yun. But again, ma'am, we are actually, we would like to assure everyone that the resources of government at the national level, through the NDRIMC and of course the Office of Civil Defense and all its vice chairs, so lalo na po ang DSWD, and of course the DILG po kasi sila ang oversight ng mga lokal na pamahalaan, and of course ang DOST po, because they give us technical advices. Ang DOST po is the Vice Chair for Prevention and Mitigation. Pero in this case po kasi they are really very important part of the equation kasi nakakaplano tayo base po dun sa mga sinasabi nilang mga what to expect po dito sa pagsabog ng bulkan. Okay po. So, Director Posadas, mensahe o paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan na apektado ng Bulkang Canlaon. Opo, sa ating pong mga kababayan, we, as always, ito po ay lalo na po dun sa mga tao na naninirahan dun sa palibot ng bulkan, either dito po sa area ng Negros Occidental o sa Negros Oriental. So, ang akin pong payo, una po, sumunod po tayo sa ating mga kinauukulan. They are taking the lead. So, kung kailangan po, nakikita nila that there's a need for you to, let's say, temporarily relocate to a safer place where you can be safer, especially from the elements, yung pong mga dust particles, ash particles, at saka iba pa pong mga pwedeng maka-affect sa inyo, secondary to the sa consequence po nitong pagsabog ng Bulkang Canlaon. Sumunod po tayo dahil importante po yun. It's yung success po ng ating response mechanism. Kasali po kayo doon. And please stay safe. And we'd like to assure you, kagaya po ng sinabi ko kanina, Yusek Marge and Ma'am Nina, that your government is here to really provide, assist you in all your needs. Ang kailangan lang po ninyong gawin is really to follow yung mga instructions, be safe, para naman po, yun na lang po ang kaligayahan din namin in government, that yun po, ligtas kayo, at yun po ang parang pinaka, na namin, yun ang sense of satisfaction na natin. And then, kapag ligtas po tayo, napakalaki po ng role dito ng individual at ng lokal na pamahalaan. Kasi kayo po ang frontliners, and we would like to thank you for taking a good lead dito po sa response efforts natin sa Bulkang Canlaon. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense ng NDRRMC.